Hello mga friends! Ito na nga yung araw ng alis namin papuntang Tarlac. Samahan nyo kami dahil ngayon nga ay magvo-vlog ulit ang above na ito. Dahil nga request ng mga bata na kami daw ay mag-vlog. Ito na, pagbibigyan ko na. Alas 3 na nga to ng madaling araw at hanggang ngayon wala pa rin yung sasakyan na aming inarkila. Sobrang delay na nga yung sasakyan na inarkila namin. Fast forward, ito nga ay 6:30 na ng umaga at ngayon pa nga lang kami umalis dito sa bahay. Away na nga kami papuntang Antipolo dahil nga susunduin pa namin sila mama. Sobrang late na nga itong alis namin at kahit naman ayaw mong mainis ay maiinis ka talaga. Sundo na nga namin sila mama at nakapaghakot na nga rin ng mga gamit kaya ito paalis na nga ulit kami. So ito na nga ang original plan namin ngayong araw na ito. Pero mag-hi nga muna tayo dito sa poging driver namin. Nabalik tayo dito sa aking story. So ito na nga yung kwento. Maaga kasi dapat talaga ang alis namin. Siguro around 3 AM talaga ay nakaalis na nga kami ng Antipolo. Pero dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari, yung unang nag-rent nung sasakyan na ito ay sobrang late na nga ibinalik doon sa may-ari. Kaya naman wala kaming choice kundi ang mag-antay. Isa pa, wala rin naman kaming marirent na sasakyan ng madaling araw. Pero ang sabi ko nga sa kanila ay baka merong plan si Lord kung bakit nga kami na-delay. Dahil nga nakaplano na nga ang lahat at bigla namang nagbago dahil nga sa pangyayari na yun. Para sa akin kasi mas maganda pa rin na maging positive tayo sa lahat ng bagay. Basta wag lang sa drugs, charis. Pero syempre alam ko naman na hindi talaga mawawala ang hindi ka maiinis pagkagantong delayed sobra ang iyong alis. Sa mga oras na to ay malapit na nga kami sa aming pupuntahan. Dito nga muna ang aming unang destinasyon papunta sa Manawag Church. At dahil marami sa amin ang first time palang makapunta dito, kaya naman lahat kami ay excited. At kahit papaano nga ay nawala-wala na rin yung inis namin dahil nga malapit na kami sa Manawag. Sa mga oras na to ay naiinip na nga tong mga bata dahil nga halos 4 na oras na nga kami nakaupo sa biyahe. Ilang minuto nga lang na pag-iintay at finally nakarating na nga rin kami dito sa Manawag Church. Sakto nga nung pagkarating namin dito ay natapos na yung unang misa. Kaya naman nakapasok na kami dito sa simbahan at nakaupo na. Sakto nga rin yung dating namin dahil nga pagkatapos nga ng misa ay nag-bless si Father ng mga nagsimba. Sakto din yung paglapit ko na kasama ko si Ja at si Bambam. Pinapila nga rin namin si Mama para ma-bless siya ni Father. Sa mga oras na to ay naalala ko na naman kung bakit nga kami na-delay ng alis kanina. Sabi ko na baka meron talagang plano si Lord kung bakit kami na-late. At ito nga yung ma-bless ni Father si Mama at ma-pray over niya. At kahit pa sabihin ng mga tao dyan na baka lumagpas na kami sa langit dahil panay simbahan ang aming pinupuntahan ay okay lang. Para nga sa amin ay second life na to ni Mama. Dahil alam nyo namang lahat na kakagaling lang ni Mama sa stroke. At sa lahat ng pagkakataon ay dapat talagang pagpasalamat natin sa Diyos ang kanyang buhay. Yayaman o pagsubok ang kanyang palaging binibigay. Dapat lang natin siyang pasalamatan. Sa mga oras na to ay naiiyak na nga si Mama. Dahil nga nahawakan na siya ni Father at na-bless na siya. Pero alam ko yung iyak ni Mama na yan ay iyak yan ng kasiyahan. Syempre masaya din kami na sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ni Mama ay malakas pa rin ang pananalig niya at paniniwala sa Diyos. Never nagtanong at never nagalit kung bakit niya nararanasan ang lahat ng yun. At alam naman nating lahat na hindi ibibigay ng Panginoon ang pagsubok kung hindi natin kayang lagpasan. Nang matapos na nga ang lahat ng ganap, nag-picture-picture lang kami at ito, pabalik na nga ulit kami sa Tarlac. Hanggang dito na nga lang muna mga friends. See you sa part 2. Bye!